May mga lugar na pinupuntahan mo kung saan sa tingin mo ay hindi ka kabilang, ngunit kailangan mo pa ring manirahan doon. Ang Eldridge ay isa sa mga lugar na yon. Isang maliit na bayan sa kalaliman ng Iowa, malayo sa mga ilaw ng lungsod, kung saan ang mga madilim na lihim ay nakatago sa ilalim ng isang mapayapang harapan. Isang lugar na hindi madaling iwan ng sinuman at walang sinuman ang madaling umalis. Binuksan ni Marcus ang pinto at pumasok sa bahay. Umalingaw sa katahimikan ang tunog ng kalabog ng pinto. Bumaba ang eksena sa loob ng bahay, isang simpleng espasyo na may mga lumang dingding, isang lumang armchair sa tabi ng fireplace, at isang malaking bintana kung saan matatanaw ang cornfield. Umupo ang bida, binuksan ang maleta, at nagsimulang mag-unpack. Hindi lang si Marcus ang may sikreto. Iniwan niya ang lahat, isang madilim na nakaraan at mga hiyawan na walang tigil sa pag-etso sa kanyang isipan. Isang pulis na nagligtas ng mga tao, ngunit hindi na iligtas ang kanyang matalik na kaibigan. Si Sarah na namatay dahil sa kanyang pagkaantala, sa isang saglit ay hindi na siya makabalik. Ngunit pagdating niya sa Eldridge, hindi niya lang gusto na makahanap ng kapayapaan upang harapin ang nakaraan. Gusto niyang makalimutan ang nakaraan. Umupo si Marcus sa mesa, nakatingin sa bintana, ang mahinang liwanag mula sa araw na sumisikat sa field. Habang nakatingin siya sa labas, ang kamera ay nakapan sa isang kupas na karatula malapit sa town hall, na may mga salitang kumupas ng oras. Huwag tumingin sa labas ng iyong bintana pagkatapos ng 3 am. And then, there's this strange rule, a rule that no one in town dares to say, but everyone knows. Don't look out your window after 3 am, a rule that everyone respects. But not because it's a simple rule, but because what happens if you break it, no one wants to face it. Lumabas si Marcus, nakita ang makapal na ulap ng ambon na tumatakip sa kalangitan. Naglakad siya sa kalsada, ang kanyang anino ay humahaba sa kanyang harapan habang ang sikat ng araw ay kumupas. Sa pagdaan ni Marcus sa bintana ng katabi, huminto ang kamera at isang anino ang lumitaw sa likod ng bintana na parang pinagmamasdan siya. Ang mga nilalang na iyon, ang mga malabong figure na iyon, hindi sila guni-guni. At sa gabing iyon, kapag umabot ang orasan ng 3 am, malalaman ni Marcus na pinasok niya ang isang laro na nilalaro ng bayang ito sa loob ng mahigit 1 siglo. Isang laro na may mga panuntunan na walang naintindihan, ngunit sinusunod ng lahat. Bumalik si Marcus sa bahay, pinatay ang mga ilaw at naghanda para matulog. Ang kamera ay nagpan sa buong silid, pagkatapos ay huminto sa bintana. Biglang may narinig na kakaibang tunog mula sa labas, isang liwanag na kumamot sa salamin ng bintana. Narinig niya ito, isang kakaibang tunog mula sa labas ng bintana. Isang hindi maipaliwanag na tunog, na parang may kumakatok sa pinto, ngunit hindi gamit ang isang kamay. At doon napagtanto ni Marcus ang isang bagay na hindi niya akalain posible. Ang bayang ito ay hindi ang mapayapang lugar na inakala niya. Ang presyong binabayaran niya, ang presyong binayaran ng lahat sa loob ng maraming taon ang katahimikan ito. Nagising si Marcus sa kalagitnaan ng gabi, malamig na pawis, nakaupo ng tuwid sa kanyang silid. Tumingin siya sa bintana at nakita niya ang isang matangkad at payat na figura na nakatayo sa labas. Isa lang ang nakikita niya, mapuputi ang mga mata, walang talukap, walang pupil, walang laman. At noong gabing iyon, nakita ni Marcus ang hindi gustong makita ni isa sa amin. Ang mga walang mukha na multo, mga nilalang na wala, ay tahimik na nakatayo sa labas ng bintana, naghihintay. Hindi sila mga espiritu. Sila ay mga tagamasid na matagal nang nakipagkasundo sa bayan. At si Marcus ay tumungo sa isang mundo na walang sinuman ang maaaring umatras.
bukas. Kaya nagsimula ang lahat. At ang hindi nasagot na mga tanong ay magdadala kay Marcus sa isang katotohanan kung saan hindi siya makakatakas. Masisira kaya niya ang kasunduan ni Eldridge? O siya mismo ang magiging bahagi ng isang lihim na tumagal ng mahigit isang siglo? Eldridge, The Rules of Horror. Isang tahimik na kalsada na papaligiran ng malalawak na bukirin ng mais. Marahan ang ihip ng hangin, kaluskos ang mga tangkay ng mais. Mukhang payapa ang eksena, ngunit ang madilim na liwanag ng hapon ay naging mas misteryoso sa espasyo. Nakapand ang kamera sa mga lumang bahay na may kupas na tiles na bubong. Isang lumang kotse, kupas na ang pintura, dahan-dahang gumulong sa mahabang kalsada. Eldridge, isang bayan na katulad ng iba pa. Ngunit kung titingnan mong mabuti, makikita mong may mali. Isang bayan kung saan walang nagtatanong tungkol sa iyong nakaraan, ngunit wala rin talagang tumatanggap sa iyo. Isang lugar kung saan naghihintay na malutas ang malalalim na sikreto o nalilibing magpakailanman. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit at puting bahay, tila luma na ngunit maganda pa rin sa paglipas ng panahon. Si Marcus, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may pilak na buhok, ay lumabas sa kotse at pumasok sa bahay. Malungkot ang kanyang mga mata na para bang tinatakasan niya ang isang bagay na hindi niya makakalimutan. Marcus, isang dating pulis mula sa Los Angeles na kailangang umalis sa lungsod para maghanap ng kapayapaan. Ngunit mayroon ba talagang kapayapaan na makakapagbura sa mga multo ng nakaraan? Siya ay nagdadala ng pakiramdam ng pagkakasala, isang kalagim-lagim na hindi mawawala, ang pagkamatay ng kanyang kasamahan, si Sarah. Hindi niya ito mailigtas. At iyon ang dahilan kung bakit siya nagpunta rito. Eldridge, isang bayan kung saan walang nakakaalam ng kanyang nakaraan. Pumasok si Marcus sa loob ng bahay. Ang silid ay rustic at simple na may ilang lumang dekorasyon. Ang dilaw na liwanag mula sa table lamp ay nagpainit sa silid, ngunit hindi maitago ang kawalan. Ang bahay na ito, bagamat hindi kalakihan, ay may nakaka-inviting. Isang katahimikan na akala ni Marcus ay matagal na niyang nawala. Ngunit nariyan niya ba ang kapayapaang ito? O isa lang itong perpektong pabalat para sa mga kakaibang pangyayaring magaganap? Lumabas si Marcus, nakatayo sa beranda na nakatingin sa maliit na daan patungo sa bayan. Ang kamera ay tumatawid sa nakapalibot na tanawin, mula sa mga lumang bahay, sa mga frosted glass na bintana hanggang sa mga cornfield na umaabot hanggang sa abot-tanaw. Ang bayan ay may ordinaryong hitsura, ngunit may kakaiba dito na nagpaparamdam kay Marcus. Ang mga lumang bahay, ang maikling paunahing kalye, ilang bloke lang ang haba, at ang mga taniman ng mais na tila walang katapusang asul na dagat. Ang lahat ay tila isang mapayapang larawan hanggang sa matingnan mong mabuti ang maliliit na detalye at napagtanto mo ang kakaibang nakatago sa loob. Pumasok si Marcus sa kainan, kung saan nakilala niya si Maggie, ang may-ari ng kainan, at si Harold, ang lalaking umuupa sa kanya ng bahay. Si Maggie ay isang nasa katanghaliang gulang na babae na may matamis na ngiti. Si Harold ay isang matandang nakasuot ng lumang Amerikana, may hawak na susi ng bahay. Maggie, nakangiting mabait. Hello Marcus, I'm Maggie. You must be new here. Welcome to Eldridge. This town is small but friendly. You'll see, everyone here will welcome you. Tumawa ng mahina si Harold.
There's nothing to worry about, Marcus. This town is peaceful, we don't have much to talk about. Just respect the rules here. Mukhang simple ang kwento, tama? Isang mainit na pagtanggap mula sa mga taong bayan. Ngunit nang tumingin si Marcus sa kanilang mga mata, may nakita siyang isang bagay hindi malinaw. Ang mga mata na iyon ay hindi lamang malugod. Tinanggap ni Marcus ang susi at naglakad patungo sa bahay na kanyang tutuluyan. Sa daan, may nakita siyang maliit na karatula sa tabi ng town hall. Nakapan ang kamera sa sign na may mga kupas na salita, "Huwag tumingin sa labas ng bintana pagkalipas ng 3 anggi." At pagkatapos ay nakita ito ni Marcus. Isang kakaibang tanda na may mga salitang kumupas na para bang matagal na. Huwag tumingin sa labas ng bintana pagkatapos ng 3 isang kakaibang panuntunan. Bakit pagkatapos ng alas negatibo 3 ng umaga? Matagal na nakatayo si Marcus na nakatingin sa karatula. Kinagat niya ang kanyang mga labi. Nag-iisip, pagkatapos ay umiling na parang sinasabi sa kanyang sarili na marahil ito ay isang maliit na bayan na kalokohan. Dapat ay pinag-aralan pa ito ni Marcus, ngunit nakalimutan na niya ang tungkol dito. Akala niya ito ay isang maliit na bayan na quirk. Ngunit kung minsan, ang mga quirk na iyon ay may mga lihim na hindi gustong malaman ng mga tao. Umuwi si Marcus, pinatay ang mga ilaw at naghanda ng matulog. Habang nakahiga siya sa kama, may gumalaw na anino sa labas ng bintana, pero hindi niya napansin. Patay ang mga ilaw sa kwarto at lumalalim na ang gabi. Dumating ang gabi at ang bayang ito ay naging napakatahimik. Ngunit ito ba ay talagang kapayapaan? O ito ba ay ang tahimik lang bago ang bagyo, isang bagyo na hindi kailanman naisip ni Marcus? Eldridge, The Rule of Terror. Nakaupo si Marcus sa isang kahoy na upuan sa balkonahe, may hawak na tasa ng mainit na kape. Ang araw ay sumisikat, naghahagis ng mainit na ginintuang sinag sa berdeng bukirin ng mais. Ang tanawin ay payapa gaya ng dati, ngunit hindi maitago ng ekspresyon ni Marcus ang kanyang pagkabalisa. Nakaupo siyang nakatingin sa malayo, na para bang may hinahanap na hindi niya alam. May mga umaga na gumising ka at akala mo nalampasan mo na ang lahat. Ganito ang pakiramdam ni Marcus. Si Eldridge, ang mapayapang bayan na ito, ay mismong kung saan niya gusto. Wala nang bumubusin ng mga sasakyan, wala nang mga alon na dumadaloy sa kanyang isipan, wala nang mga multo mula sa nakaraan. Ngunit mananatili ba ang kapayapaang ito magpakailanman? Nilibot ni Marcus ang bayan, umaalingaw-ngaw ang kanyang mga yapak sa mga landas na bato. Ang mga lumang bahay, ang malinis na maliliit na hardin, lahat ay tila naghatid sa kanya sa ibang mundo. Binati siya ng mga taga roon, ang kanilang mga ngiti ay palakaibigan, ngunit pilit, hindi maitago ang tensyon sa kanilang mga mata. Araw-araw, nagsimulang masanay si Marcus sa ritmo ng buhay dito. Tuwing umaga, umiinom siya ng kape sa beranda, naglalakad sa mga desyerto na kalye, gumagawa ng mga gawain sa bahay. Bumalot sa kanya ang pakiramdam ng kapayapaan, ngunit hindi ito natural na kapayapaan. Ito ay parang tabing na nagtatakip sa totoong nangyayari sa Eldridge. Pumasok si Marcus sa kainan ni Maggie, umupo sa isang mesa, at umorder ng kape. Humakbang papalapit si Maggie, magiliw siyang binati, ngunit umiiwas sa kanyang mga mata, na para bang may ayaw itong sabihin. Nagsimulang dumating ang mga tanong ni Marcus. Nagtanong siya tungkol sa mga kakaibang alituntunin,
tungkol sa karatula na nagsasabing huwag tumingin sa bintana pagkatapos ng 3 Ang sagot ay hindi malinaw. Natahimik ang mga tao, iniba ang paksa nang binanggit niya ito. Nag-usat sila tungkol sa iba pang mga bagay, tungkol sa mga bumper crops o sa makamundong bagay. Ngunit ang tingin sa kanilang mga mata, iyon ay isang bagay na hindi pinansin ni Marcus. Medyo nag-iingat. Nakaupo si Marcus sa sala at nagbabasa ng libro. Pumasok ang mahinang liwanag ng hapon na lumikha ng isang nakakatakot na tahimik na espasyo. Bigla, mula sa labas, isang anino ang lumitaw sa bintana. Tumingala si Marcus, nanlaki ang mga mata nang makita ang isang walang mukha. Hindi gumagalaw ang figura, nakatitig sa kanya. At pagkatapos, dumating ang gabing iyon. Umupo si Marcus sa sala, sa kakaibang katahimikan ni Eldridge, nang makita niya ito. Isang figura ang nakatayo sa labas ng bintana, walang mukha. Nakatayo ito doon, tahimik, nakatingin sa kanya na parang alam nitong nanonood siya. Talagang hindi yon guni-guni, ngunit hindi rin ito tao. Isang anino lamang, walang mukha, walang emosyon. At sa sandaling yon, nawala si Erich. Naglakad si Marcus sa bintana, dahan-dahang hinawi ang mga kurtina. Ngunit nawala ang figura. Tumingin siya sa labas, tanging kadiliman at bukirin ng mais ang kanyang nakikita. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Isang takot na hindi niya naramdaman noon. Yung feeling na pinagmamasdan. Iyon ang naramdaman ni Marcus sa sandaling iyon. Hindi lang siya nakaramdam ng presensya sa labas ng bintana. Naramdaman niyang may kung anong invisible na dumidiin sa kanya. Isang pagmamasid, isang surveillance na hindi niya maipaliwanag. Tumayo si Marcus, binuksan ang pinto, at naglakad sa maliit na daanan sa harap ng bahay. Sinundan ng kamera ang kanyang mga yapak, na nagpapakita ng isang tahimik na Eldridge, ngunit mabigat pa rin ang kapaligiran, na tila ang lahat ay naghihintay na may mangyari. Sa mas maraming paggalugad ni Marcus, lalo niyang napagtanto na ang bayang ito ay hindi kasing simple ng kanyang inaakala. Ang mga tao ay hindi lamang namumuhay ng ordinaryong buhay. Nabuhay sila sa ilalim ng pagbabantay ng ilang di nakikitang puwersa, isang puwersang hindi niya maintindihan. Isang kontrol na hindi masasabi ng sinuman. At si Marcus, sa lahat ng kapayapaang iyon, ay siyang binabantayan. Bumalik si Marcus sa kainan, sa pagkakataong ito ay nakaupo at direktang nakatingin kay Maggie, direktang nagtatanong tungkol sa kakaibang tuntunin. Natahimik si Maggie, naninigas ang mukha. Pinilit niyang ngumiti, ngunit hindi maitago ng kanyang mga mata ang pag-aalala. Maggie, sa pagkakataong ito ay wala ng pag-iwas. Ang mga tanong ay hindi nakakapinsalang mga katanungan. Ang tanong ni Marcus ay simula ng isang bagay na mas malaki kaysa sa maiisip mo. Nagsisimula na ang mga bagay-bagay at alam ito ng lahat sa bayan. Tumayo si Marcus, tumalikod at lumabas ng kainan. Naputol ang eksena sa dilim ng gabi habang ang mga ilaw mula sa kainan ay kumukupas. Tahimik ang kapaligiran. Kaya nagsisimula ng lumabas ang mga sikreto. At si Marcus, na walang kamalay-malay, ay pumasok sa isang mapanganib na laro, isang laro na hindi niya maiatras. Ang Eldridge ay hindi isang lugar para sa mga naghahanap ng kapayapaan, ngunit isang lugar para sa mga naghahanap ng katotohanan. Eldridge, the Rule of Terror. Eldridge, sa isang madilim na hapon, ang langit ay madilim na kulay abo. Nakatayo si Marcus sa harap ng maliit na silid-aklatan ng bayan. Hawak ang isang luma, kupas na pahayagan,
ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga kupas na salita. Nilingon niya ang mga nakapalibot na bahay, namumuo ang pagkadismaya sa kanyang puso. Nakapan ang kamera sa kanyang mukha, puno ng determinasyon at pag-aalala ang kanyang mukha. Minsan, hindi laging halata ang katotohanan. Para maintindihan kung ano ang nangyayari, alam ni Marcus na kailangan niyang maghukay ng mas malalim. Ang bayang ito, ang tila idyllic exterior, ay isang bitag. Isang masalimuot na bitag na itinakda noon pa man. Ang mga tanong ay paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan. Bakit nagkaroon ng 3 na panuntunan? Bakit iniiwasan ng mga tao rito ang katotohanan? Pumasok si Marcus sa library, hinanap ang mga lumang istante. Binuklat niya ang makakapal na libro, naghahanap ng bakas ng nakaraan ni Eldridge. Isang lumang libro ang nahulog sa kanyang mga kamay, na may mga mahinang salita sa pabalat, The History of Eldridge, The Unsolved Mystery. Binuksan niya ang libro at nagsimulang magbasa. Noong 1901, nakaranas si Eldridge ng sunod-sunod na kakaibang pangyayari. Isang serye ng mahiwagang pagkawala ang naganap ng walang bakas. Ang mga residente ng bayan ay biglang nawala na para bang sila ay hindi kailanman umiral. Ang buong bayan ay nataranta at natatakot. Noon ay nagpasya ang mga nagtatag ng Eldridge na makipagkasundo, isang kasunduan sa mga puwersa na walang sinuman sa bayan ang nangahas na magsalita tungkol sa Nakapan ang kamera sa isang lumang painting sa library na naglalarawan ng isang grupo ng mga tao na nakatayo sa paligid ng isang malaking lumang puno laban sa isang madilim na kalangitan. Kakaibang mga ilaw ang nagmula sa puno at hindi malinaw na mga figura ang nakatayo sa tabi nito. Tinitigan ni Marcus ang painting, nandidilim ang kanyang mga mata nang mapagtanto niya kung gaano ito kakaiba. Ang mga tagapagtatag ng Eldridge ay gumawa ng isang kasunduan na may hindi nakikitang puwersa, isang hindi nila lubos na mauunawaan. Ang halaga ng proteksyong ito ay hindi higit sa mga isinakripisyong kaluluwa, mga nawawalang tao. Gabi-gabi, kapag ang orasan ay sumapit ng 3 lilitaw ang mga hindi nakikilalang nilalang at mga kaluluwa ay ipinagpapalit. Lumabas si Marcus sa library at naglakad pauwi. Gabi na, madilim na ang langit. Binilisan niya ang paglalakad, pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Biglang nagdulot ng nakakatakot na anino sa lupa ang madilim na liwanag mula sa lampara sa kalye, na lumilikha ng mahaba at nakakatakot na anino sa walang laman na kalye. Huminto si Marcus, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumabalot sa kanyang puso. Ang mga hindi nakikitang multo, ang mga walang mukha na nilalang, ang mga tagamasid, lahat sila ay kabilang sa isang puwersa na matagal nang umiral. Ang puwersang iyon ang nagligtas kay Eldridge mula sa pagkawasak, ngunit ang halaga ay napakalaki. Ang mga inosenteng kaluluwa ay sinakripisyo, at ang mga residente ay nabuhay sa takot. At ngayon, sinimulan na silang harapin ni Marcus. Bumalik si Marcus sa kanyang bahay, maingat na isinara ang pinto at hinubad ang mga kurtina. Umupo siya sa armchair, binuklat muli ang libro. Ngunit nang tumingala siya, sa labas ng bintana, may nakatayong figura, isang tagamasid. Wala itong mukha, isang maitim na figura, tahimik na nakatingin sa kanya. Iyon ang unang pagkakataon na nakilala ni Marcus ang isa sa mga tagamasid. Walang mukha, walang emosyon, isang presensya lamang na nagpapabigat sa lahat ng bagay sa kanilang paligid. Ang mga nilalang na ito ay hindi tao. Sila ang mga tagapag-alaga ng kasunduan, mga taong sumusubaybay sa mga kilos ng mga nakatira sa bayang ito. Naglakad si Marcus patungo sa bintana.
Ang madilim na liwanag mula sa labas ay nagpapaliwanag sa figura. Nang buksan niya ang pinto, wala na ang figura, naiwan na lamang ang tahimik na gabi. Sandali lang at nawala na ang figura. Ngunit alam ni Marcus na hindi iyon ilusyon. Nagsisimula na niyang makita kung ano ang pilit itinatago ng bayang ito sa loob ng mahabang panahon. Mga di makataong nilalang, mga tagamasid na may mga alituntunin na hindi masisira. Si Eldridge ay hindi isang normal na bayan. Ito ay isang lugar na puno ng hindi maipaliwanag na mga sikreto. Nagsimulang maghanap si Marcus sa silid-aklatan para sa higit pang mga dokumento, mga libro tungkol sa kasaysayan ng bayan, tungkol sa mga sinaunang ritual. Nakakita siya ng isang sinaunang dokumento na may malabong mga tala tungkol sa isang sinaunang ritual na kinasasangkutan ng sinaunang puno sa bakuran ng bayan. At pagkatapos, natuklasan ni Marcus ang isang sinaunang isang ritual na ginanap sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa ilalim ng pangangasiwa ng mga walang mukha. Nagsimula ang lahat sa gabi, nang ang lahat ng tao sa bayan ay nagtipon sa paligid ng sinaunang puno, at nagsimulang lumitaw ang mga tagamasid. Ang ritual na ito ay ginaganap sa tuwing may isang kaluluwa na isinakripisyo. Ang lahat ay may kinalaman sa isang pakikitungo sa supernatural at ang presyo ay buhay. Tahimik na nakatayo si Marcus sa tabi ng bintana, nakatingin sa malaking sinaunang puno sa labas ng bayan, kung saan tila nilalamon ang dilim ang lahat. Mabigat ang kapaligiran, nakakatakot ang katahimikan. Alam ni Marcus na hindi na siya makakaalis sa larong ito. Ang bayan ay matagal nang binabantayan ng mga nilalang ngayon. At kung gusto niyang palayain ang kanyang sarili, kailangan niyang harapin ito. Nakatayo si Marcus na nakaharap sa malaking matandang puno sa plaza ng bayan ng Eldridge. Ang madilim na liwanag mula sa mga lampara sa kalye na nagliliwanag sa anino ng puno na lumilikha ng mga kakaibang hugis sa lupa. Tumayo siya, hawak ang sinaunang aklat at ang mga gamit na kailangan para sa ritual. Tahimik ang paligid kung kaya't maririnig ang sipol ng hangin sa mga sanga. Maamo ang mukha ni Marcus, puno ng determinasyon at pag-aalala ang kanyang mga mata. Si Marcus ay hindi na naghahanap ng kapayapaan. Nakita na niya ang mga multo, ang mga walang mukha na nilalang, ang mga tagapag-alaga na pinirmahan ni Eldridge ng isang di nakikitang puwersa. At ngayon, napagtanto niya ang masakit na katotohanan, hindi si Eldridge ang mapayapang bayan na naisip niya. Ito ay isang lugar na nakakulong sa isang madilim na kasunduan, kung saan ang mga nilalang na iyon ay ang pag-iral nito. Naglakad si Marcus papunta sa kakahuyan kung saan nakatayo ang matandang puno. Ang madilim na liwanag ng buwan ay nasala sa mga dahon na lumilikha ng isang madilim at misteryosong kapaligiran. Dahan-dahang nagpan ang kamera sa landscape na nagpapakita ng mga kakaibang marka sa mga puno ng kahoy, mga sinaunang simbolo na inukit sa balat. Ang bayang ito ay matagal nang nakatali sa isang kasunduan na may mga puwersang hindi natin nauunawaan. Ang mga nilalang na nakita ni Marcus, ang mga tagamasid, ay hindi mga multo. Sila ay mga tagapag-alaga, mga nilalang na inatasang itaguyod ang isang kasunduan na ginawa ilang siglo na ang nakakaraan. Isang kasunduan na hindi maaaring talikuran ni Eldridge, anuman ang halaga. Si Marcus ay nakatayo sa gitna ng kabubatan, inilalagay ang mga kinakailangang bagay sa paligid ng sinaunang puno, asin, metal, at isang sinaunang aklat na bukas na may kakaibang mga spelling. Ang madilim na liwanag ng mga kandila ay nagbigay ng nakakatakot na anino sa lupa. Bumuntong hininga si Marcus, sinusundan ng kanyang mga mata ang kakaibang marka sa lupa.
Alam ni Marcus na ito lang ang pagkakataon niya para palayain ang kanyang sarili at ang bayang ito. Inihanda niya ang mga sinaunang bagay, asin para itakwil ang masasamang espiritu, metal para gumawa ng kalasag, at mga spelling para sirain ang deal. Ngunit ang mga bagay ay hindi kasing simple ng iniisip niya. Biglang nag-iba ang hangin sa paligid niya. Ang sinaunang puno ay nagsimulang gumawa ng mga kakaibang ingay na parang nagising. Sumipol, umaalulong ang hangin sa paligid, at sa katahimikan, nagsimulang lumitaw ang mga anino mula sa kadiliman. At pagkatapos, habang sinisimula ni Marcus ang pagbigkas ng inkantasyon, lumitaw ang mga nilalang. Ang mga tagamasid walang mukha ng mga figura, hindi makilalang mga nilalang. Lumabas sila mula sa kadiliman, ang kanilang mga mata ay walang pupil, mga blankong espasyo lamang. Lumapit sila, hindi nagsasalita, ngunit ang kanilang presensya ay naghatid ng isang mensahe, huminto. Tumayo si Marcus, nanginginig ang mga kamay habang patuloy sa pag-awit. Lumapit ang isa sa mga watchers, ang walang buhay nitong mga mata na nakatitig kay Marcus. Isang surge of energy ang nagmula sa katawan ng mga nilalang, na tila pumipigil sa kanya sa pagkumpleto ng ritual. Wala nang babalikan. Alam ni Marcus na kung siya ay tumigil, ang lahat ay magtatapos dito. Ang bayan ay makukulong magpakailanman sa takot, at ang mga nilalang na ito ay patuloy na mamumuno. Hindi niya hahayaang mangyari yon. Ngunit bawat spell, bawat hakbang na kanyang gagawin, ay sinalubong ng isang hindi inaasahang pagtutol. Nagsimulang salakayin ng mga watchers, si Marcus, ang mga figurang dumaraan sa kanya ay parang malamig na hangin na gumagawa ng kakaibang ingay at ang kanilang presensya ay lalong lumalakas. Naramdaman ni Marcus ang madilim na kapangyarihan na kumikilos laban sa kanya. Sinubukan ng isa sa mga nilalang na abutin, ngunit agad na nagtapon si Marcus ng isang dapot ng asin sa hangin na lumikha ng isang proteksyon na hadlang. Nagsimula ang tunay na labanan. Ayaw ng mga guardian creature na masira ang deal. Inabot nila, binalot ng madilim na enerhiya si Marcus. Ngunit hindi siya umatras. Habang hinarap niya ang mga ito, mas nararamdaman niyang kailangan niyang ipaglaban ang kanyang kalayaan at ang kalayaan ng bayang ito. Nilabanan ni Marcus ang mga nilalang na ito gamit ang asin, metal, at mga sinaunang spelling para protektahan ang sarili. Ang mga kakaibang tunog, ungol, at madilim na ilaw ay lumikha ng isang napakatense na kapaligiran. Nagawa ni Marcus na harangan ang isang nilalang gamit ang isang metal na kalasag. Ngunit ang iba ay nagpatuloy sa pag-atake. Wala nang babalikan si Marcus. Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang mga multo. Sila ay makapangyarihang mga nilalang, ipinanganak upang protektahan ang pagkakaroon ng isang madilim na bargain. Ngunit hindi sila hahayaang manalo ni Marcus. Nagsisimula siyang maramdaman ang kapangyarihan ng mga sinaunang artifact. Ang kanyang determinasyon ay nasubok at ngayon ay kailangan niyang harapin ang presyo. Sa wakas, matagumpay na naisagawa ni Marcus ang ritual na sinira ang deal. Nagpakawala ng hiyawan ang mga tagamasid na umalingaw-ngaw sa kalawakan, pagkatapos ay dahan-dahang naglaho sa dilim. Ang nakakatakot na mga ilaw sa paligid ng sinaunang puno ay nagsimulang kumupas, at ang kapaligiran ay naging mas magaan. Eldridge sa dapit hapon. Hindi na kasing tahimik ang eksena kanina. Ang mga taniman ng mais ay madilim, ang malakas na hangin ay umiihip sa mga dahon. Nakatayo si Marcus sa isang burol, nakaharap sa malaking matandang puno kung saan siya nagsagawa ng ritual. Ang puno ay nabali,
ngunit ang mga kakaibang bakas ay naroroon pa rin sa lupa. Sa wakas, nasira ang kasunduan. Ang Eldridge, ang tila mapayapang bayan na ito, ay napalaya mula sa pagmamatsyag ng mga mahiwagang nilalang. Ngunit ang presyo ay hindi maliit. Nagtagumpay si Marcus, ngunit hindi natapos ang lahat tulad ng inaasahan niya. Tumayo si Marcus habang pinagmamasdan ang paligid. Ang mga anino ng mga kakaibang nilalang ay nawala, ngunit ang mga palatandaan ng mga ito ay nananatili pa rin. Nagbitak ang lupa, ang mga bitak ay parang mga sugat sa lupa, umaalingaw pa rin ang nakakatakot na tunog sa malayo. Inilabas ang halagang ibinayad ni Eldridge. Ngunit ang anino nito, ang anino ng deal na yon, ay hindi madaling mabura. Ang mga nilalang na matagal nang itinago ng bayan ay inilabas na. At si Marcus, sa kabila ng tila imposible, ay nakadama ng matinding pagkabalisa. Bumalik si Marcus sa bayan, ngunit nagbago ang kapaligiran sa paligid niya. Ang mga residente dito ay nagpatuloy sa kanilang buhay, ngunit ang kanilang mga mata ay wala na ang optimismo na mayroon sila noon. May mga pilit na ngiti at nagmamasid na mga mata habang dumaan si Marcus. Nalantad na ngayon ang mga lihim nilang pinagsamahan. Nagbago na ang bayang ito. Hindi na ito ang mapayapang lugar na inaakala noon ni Marcus. Nabubuhay pa rin ang mga tao, ngunit hindi lahat sila ay handang harapin ang katotohanan. Nasanay na sila sa di mahipon na kadiliman, nasanay sa tahimik na pagmamatsyag ng mga nilalang na matagal nang umiral. Kapag nabunyag ang katotohanan, hindi na nila alam ang gagawin. Lumitaw ang kamera sa mukha ni Marcus, ang kanyang mga mata ay malungkot, pagkatapos ay humarap sa kanya na nakatayo sa gilid ng isang cornfield, nakatingin sa malayo. Paglubog ng araw, ang huling liwanag na kumukupas, nag-iwan ng malamig at tahimik na espasyo. Tumayo roon si Marcus, nakatingin sa paglubog ng araw. Sa sandaling iyon, hindi lang niya napalaya si Eldridge mula sa kanyang pang-aapi. Pinalaya na rin niya ang kanyang sarili. Ang mga kasalanan ng nakaraan, ang mga pagkahumaling kay Sarah, lahat ay tila naglaho sa dilim ng gabi. Ngunit ito na nga ba ang wakas? Umupo si Marcus sa gilid ng field, nakahawak ang kamay sa sinaunang libro. Huminga siya ng malalim na parang sinusubukang alisin ang lahat ng maitim na kaisipang bumabagabag sa kanyang isipan. Pero sa mga mata niya may hindi pa rin nasagot. Maaaring nakalaya na ang bayang ito mula sa pang-aapi ng mga multo. Ngunit ang kadilimang minsang itinago ay hindi mawawala. At si Marcus, kahit na pinalaya na niya si Eldridge, tunay nga bang nakalaya na siya sa mga halimaw sa kanyang isipan? Talaga bang nakatagpo ng kapayapaan si Eldridge o simula pa lang ito ng bagong serye ng mga trahedya? Bumagal ang eksena, kinulayan ng ginto ng liwanag mula sa paglubog ng araw ang taniman ng mais. Tumayo si Marcus, muling tumingin sa matandang puno kung saan ginanap ang ritual. Ang puno ay patay na ngayon, ang mga bakas nito ay makikita pa rin sa lupa. May mga desisyon na kailangan mong bayaran sa buong buhay mo. Pinalaya ni Marcus si Eldridge, ngunit pinalaya ba niya ang kanyang sarili? Hindi laging malinaw ang sagot. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. At si Eldridge, na nakalaya mula sa pang-aapi, ay kailangan pa ring harapin ang kadilimang iniwan nito sa paglipas ng mga taon. Nilakad ni Marcus ang maliliit na lansangan ng bayan. Ang natitirang liwanag ng takip silim ang nagbibigay liwanag sa daan, ngunit natatakpan pa rin ito ng mga anino ng mga lumang bahay. Sinusundan ng kamera ang kanyang mga yapak, unti-unting patungo sa dilim, na para bang hindi na talaga matatapos ang kwentong ito. Nagbago na si Eldridge, ngunit mabubuhay kaya ang bayang ito nang hindi nilalamon ng kadiliman? Makakahanap kaya ng kapayapaan si Marcus, o patuloy pa rin ba siyang mamuhay sa sarili niyang mga kinahuhumalingan?
Marahil, ang isang bahagi ng Eldridge ay palaging mananatiling isang hindi malulutas na sikreto. Eldridge, The Rule of Horror.